Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, magandang hapon po sa inyo lahat. Napakaganda po ng aralin. Yung unang binasa ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, sa Kapitulo 19, versikulo 31 hanggang 42. Basahin ko po muna. Ay po ito. Ang mga Hudyo nga, sapagkat may paghahanda upang ang mga katawan ay huwag magtira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, at hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita, upang sila'y mga alis doon. Nagsiparoon nga ang mga kawal at lumog ang hita ng una at ng isa sa pinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siya'y patay na, ay hindi nila inumog ang kanilang mga hita. Gayon may pinagpasahan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal pagdakay lumabas ang dugo at tubig. At ang nakakita ay nagpatutuan ang kanyang patutuo ay totoo. At nalalaman niyang siya ay nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsasampalataya. Sapagkat ang mga bagay nito ay nangyari upang matubad ang kasulatan, ni isa mang buto niya ay hindi mababalik. At sinabi naman sa ibang sulatan, magsisitingin sila sa kaniya na kaniyang pinag-unusalan. At pagkatapos ay mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, palibasa ay alagad ni Jesus, bagamat hindi lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhid kay Pilato na makuha ang bangkay ni Jesus at ipahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon niya siya at inalis ang kanyang bangkay. At naparoon naman si Nicodemo, yung naparoon ang una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at mga alo, na may mga 100 libra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng kayong lino na may pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa dako nga na pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan, at sa halamanan may isang bagong libingan, na kailan may hindi pa napaglalagyan ng sinuman. Doon nga'y dahil sa paghahanda ng mga Hudyo sapagkat malapit ang libingan ay kanilang inilagay si Jesus. Purihin po natin ang Diyos. Siguro po kung titingnan natin, ilang araw lang ipinagdiwang natin ang tinatawag na paghihirap ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Magmula po nung siya pumasok sa Jerusalem, na sinalubong ng mga tao sa pamamagitan ng mga palma, ng mga sanga ng purong kahoy, na siya'y nakasakay sa isang asno. At nangaral at pinuliksa ang mga pangangaral ng mga eskribas at mga parisiyo. Kung kaya nga po nagngit-ngit sa galit ang mga eskribas at parisiyo. At kanilang pinaghandaan o sila'y nag-usap-usap upang siya'y ipapatay. At dumating nga ang panahon ng ating dakilang Panginoon ay pinahirapan na. Pinagpasapasahan pa ni Poncio Pilato ay ni Anas, ni Caiphas, bumalik ulit kay Anas, tapos bumalik kay Herodes, binalik na naman kay Caiphas hanggang sa makarating kay Pilato. Subalit ang asawa ni Pilato nagsabi kay Pilato, huwag mong ilalagay sa iyong mga kamay ang dugo ng taong yan, sapagkat siya isang taong matuwid. Kaya ginawa po ni Pilato, kumuha siya ng isang palangga na naghugas ng kamay, upang hindi ilagay sa kanyang mga kamay ang pagkakasala sa taong kanyang hinatulan na mamatay. At dinala po siya doon sa isang haliging bato, tinalian ng nakayupo, at pinaghahampas po siya ng mga kawal, ng yung mga malalaking katawan, na ang ginawa nilang panghampas, yung bang nakatirintas, na pagdating sa dulo may sima, may kawit, na pagka tumatama sa kanyang likod, pag hinahatak na pabalik, na patanggal ang kanyang laman. Yan po ang ginawa sa ating dakilang Panginoon. At pagkatapos ng kanilang kinaumagahan, nilagyan siya ng puro ng tinig,
na masikip pa nga, pinakita pa nga yun para dumaan sa kanyang ulo. Pagkatapos mo nun, marami ang gumawa sa kanya na hindi ka nais-nais. May nagsipat sa kanya, naglura. Kung ano-anong mga bagay na ginawa sa kanya, hinampas lahat, na parang inilabas lahat ang galit, sapagkat ang tawag nila sa ating dakilang Panginoon ay isang masamang tao. Subalit, dahil sa kaugalian, ang naisana ni Pilato, palayain siya. Dahil sa kaugalian ng mga Hudyo na magpalaya ng isang bilanggo. Subalit, ano pang pinili ng tao? Walang iba, pinagsisigawan nila, palayain si Barrabas na isang tulisan. Kundi ang ating dakilang Panginoon ay hinatulan nila at sila'y nagsisigawan na ipako sa krus. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, matapos na siya ay pahirapan, marami po ang gumawa sa kanya ng mga Hudyo sapagkat hindi nila nakilala ang ating dakilang Panginoon. Mabuti pa nga yung mga masamang espiritu na umaali doon sa mga sinasaniban ng masamang espiritu. Nagsisigaw sila. Ikaw na anak ng Diyos, naparito ka ba upang kami puksain? Dahil ayaw nga na ating dakilang Panginoon, makilala siya, ang ginagawa niya, sinasaway niya ng espiritu, pinapaalis niya na agad sa isang tao, inaalihan. Sapagkat mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pero yung mga Hudyo na mahigpit na sinunod ang mga utos na mula sa kautosan ni Moises hanggang sa mga propeta, hanggang kay Juan Bautista, lahat sila may katapatan sa pagsunod. Subalit hindi nila nakilala ang Kristo. Magpasa hanggang sa panahon ngayon, nag-aantay sila sa Kristo na tutubos sa kanila. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, hindi pa nakontento. Inilabas ni Pilato, tinanggalan ng hinubad ang kanyang damit, at ipinakilala doon sa mga tao. Patuloy pa rin na nagsisigawan na ipako siya sa krus. At pagkatapos, nung ipinaghanda pa ng, kumbaga yung isang krus na dati nang ginawa, inihanda na ipinakuha pa nga kay Jose na taga-Arimatea. O kay Simon na Sirene, pinakuha yung cross, hindi nga mabuhat ni Simon na taga-Sirene. Hindi niya makaya ang bigat. Pero dahil nga ang ating dakilang Panginoon matikas ang katawan, sapagkat siya ngay isang anday, kaya niyang buhatin po yun. Subalit, kung sa kalagayan natin, sino ba nga ang makakagawa ng ginawa ng ating dakilang Panginoon? Na halos nanghihina na siya, gabi pa lang, wala na siyang hapunan, sapagkat ang hapunan lang nila yung tinapay na pinagpira-piraso. Pagkatapos, wala siyang agahan, wala siyang pananghalian. Binilag, habang bit-bit niya ang krus na kasunod ang mga tao sa kanya. Pagkatapos nun, hindi pa nakontento, 3 bisis po siyang bumagsak. At may isang babae nga, na dahil nga sa dugo ng mukha ng ating dakilang Panginoon, idinampik niya sa kanyang mukha, naghugis doon ang dugo. Sa tela, ang mukha ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. At 3 bisis po siyang nadapa hanggang sa makarating siya. Yung lugar po kasi ng Golgota, medyo mataas siya. Umakyat pa siya doon. Bit-bit ang krus. Pagkatapos pagdating doon, ang ginawa ko, nakahiga yung krus, pinalipas siya doon. Yung isang butas, sumakto doon sa kaliwang kamay. Subalit, nung nilalatag na yung kanan, hindi umabot sa butas. Anong ginawa? Tinalian nila yung bisig ng ating dakilang Panginoon, hinatak pa ng lubid ng 3 kawal para lang umabot doon sa butas. Pagkatapos doon, ipinako siya, yung pako wala pang tulis. At pagkatapos pinako din yung 2 pa at nilagyan ng isang
ay pagkakakilala sa taas, ako ang hari ng mga Hudyo. Kung maalala natin, ilalagay natin sa ating sarili. Isabuhay natin sa ating pag-iisip. Yun palang hirap na dinanas niya bago makarating sa krus. Ang pinakamahirap na, yung itinayo na yung krus. Dalawang kawal sa kabila, dalawa rin sa kabila na hinihila. Yung lalim ng hukay na yung pagbagsak ng krus. Doon po ang ating dakilang Panginoon nahirapan. At pagkatapos noon, sinabi na niya sa unang palabra, dahil ang kanyang kasuotan, yung kanyang balabal, at saka tunika, yung isa, pinagsapalaranan. Kung bakit nagpalabunutan yung mga kawal para kung mapapakanino yung isa, at yung isa naman pinaghabit sa apat. Kaya ano sinabi ng ating dakilang Panginoon sa una, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Totoo po yun. Dahil nangyari yun, wala pa silang alam. Nakala nila, ginagampanan lang, dahil nga, siyempre, kawal, takasunod lang sila, hindi sila pwedeng kumontra. Kaya po, sakop po yung mga tao doon sa unang sinabi ng ating dakilang Panginoon, kung ang isang tao ay walang nalalaman sa ginagawa. Subalit, sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, kung tayo nga sa nakakaalam na ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan na po yun. Kaya sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, pinatawad niya yung mga taong wala pang alam. Subalit tayo, nakakaalam na ng isang kasalanan at ginawa pa rin, sinasadya na po natin ang pagkakasala doon. Kaya sino na po ang masasakop noon? Yung mga taong walang kaalam-alam na ang ginagawa akala tama pero mali pala. Subalit sa nakarinig ng salita, ng aral, at hindi pa rin ginawa, sinasadya na po ang pagkakasala. Kaya narinig yung sinabi ng sinunod ko. Ipangilin niyo ang araw ng Sabat. Nakatanim na yan sa isip natin. Kung itututo pa rin natin yung pangingilin ng Sabat, dapat kahit anong mangyari, kahit maraming sagabal, pupunta ka talaga sa araw ng Sabat. Pero dahil nga, dalawa na ang templo, pwede naman dito, yung basta sa isang linggo, isa. Ganyan po yun. Ano pa sinabi sa pangalawa? Kasi kasama ng ating dakilang Panginoon, dalawa sila. Dalawang tulisan. Si Demas, si Stas, ang isa na sa kabila, parehas sila nakatali din. Nakatako din. Kaya nga, di ba pinag-usapan natin yung cross? Ang pinagpatuan ng ating dakilang Panginoon, mas malaki ang cross kaysa doon sa dalawang tulisan. Yung sa kanya, yung cross, magkakantay yung paa. Magkaganyan. Pero yung sa dalawa, magkapatong. Sabi, kaya nga po kung tayo pag-aaralan natin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, napakaraming hiwaga. Pati yung mga kasaysayan na nangyari sa ating dakilang Panginoon, kung ilang hampas ang kanyang tinanggap, kung ilan ang latay, kung ilang bisis siyang sinampal, ilang bisis ang kinurahan, mayroong lahat niyan. Makikita po yan sa mga kasaysayan ng ating dakilang Panginoon. Kasi sabi dito sa Juan, marami pang ginawa ang ating dakilang Panginoon pero hindi na nga susulat sa aklat na ito. Kaya po lahat ng yan, may mga record yan. Magre-research lang tayo. At pagkatapos po nung ang ating dakilang Panginoon na, ang sabi nung nasa kabila niyang, nasa pangiliran niyang isang tulisan na pinahirapan din. Diba? Kaya mo naman talagan ang iba? Kaya mo palayain ng iba? Bakit hindi mo gawin sa sarili mo? Subalit dahil ang isa na nasa kabila, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dahil sinasabi mo yan. Paglingon ng Panginoon sa kanya, sabi, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sinabi? Ngayon, sinasabi ko, kakasamahin kita sa paraiso. Pagkatapos doon, dahil nga nahihirapan siya, nakita niya ang kanyang alagad na si Juan at si Maria. Sinabi niya sa pangatlong wika,
Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Na kumbaga, kahit na ang ating dakilang Panginoon bilang naging anak ng tao, na iniluwal din naman siya ni Maria dahil minamahal niya itong si Juan. Yun na lang ang ipinakilala niya. Yun na lang ang nasampit niya. Para lamang mahalin ng kanyang ina ang kanyang anak at ganoon din ang kanyang anak mahalin din ang kanyang ina. Subalit ano pang nangyayari sa ngayon? Bata pa lang, palasagot na sa magulang. Kung alam lang natin kung gaano kahirap ang isang magulang na mahalin ang isang anak, na ayaw man lamang padapuan ng lamok, ayaw man lamang malipasan na hindi mapadidi. Subalit ng lahat ng iyan pagdating ng nasa gulang na, nadala lang ng barkada, nadala lang kung ano-anong mga nandiyan sa labas ng tahanan, napahamak na at pag-uwi ng bahay, palasagot na sa magulang. At hinanap din ng ating Panginoon yung pagkalinga dahil ang gawain ang gagawin po ng ating dakilang Panginoon. Sundin ang kalooban ng kanyang ama. Pero bakit niya pa rin naibulalas yung ama, patawarin? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Isang salita, dahil nga siya ay nasa kalagayang tao, kung bakit ipinahintulot na ama na mangyari ang kanyang paghihirap. Dahil yun sa kalooban ng ama upang tayong lahat ay matubos sa pagkakasala. At pagkatapos noon, ang ating dakilang Panginoon, dahil nga sa tinding init, sapagkat siya nasa bundok, hindi naman siya makahoy, sa init, sumigaw siya, nauuhaw ako. Ano pang ginawa ng kawal? Kumuha ng isang espongha o sponge, isinawsaw doon sa suka, sa halip na tubig, suka, ang ginamit at idinampit sa labi ng ating dakilang Panginoon. Sa kalagayan din natin, sugat, lalagyan mo ng suka, ano kaya ang pakiramdam? Mahapde. Kaya ang ginawa sinabi ng ating dakilang Panginoon, nagganap na. Naganap na ang mga bagay na lahat ng nakasulat sa aklat ng mga propeta patungkol sa kanya na lahat ng kanyang dadanasin, lahat ng kanyang titiisin, alang-alang sa bawat isa sa atin. Na dapat po tayong mga tao, dumaan ng Semana Santa, dapat dinadalukan natin ang ating mga dibdib. Na sana, pagkatapos ng Semana Santa, tapos na rin yung dati nating mga ugali na hindi na dapat umpisa ngayon sa araw na ito. Dapat po pagpatuloy na natin ang pagiging isang mabuting tao ayon sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan mo natin dakilang Panginoon, nung isinuko niya ang kanyang sarili sa sinabi niya na, sa mga kamay mong ipinagtatagubilin ko ang ating espiritu, nalabutan na po siya ng hininga. At pagkatapos nun, dahil nga nakasulat din sa ibang bahagi ng kasulatan, na sinabi ng ating dakilang Panginoon, sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay, kung bibilangan mo, pinagdiriwang natin Biyernes Santo siya namatay. Magbilang tayo. Sabado, Linggo pa lang ngayon. Ibig sabihin, hindi pa siya nagbangon. Kasi kung kukulangin ka sa bilang, kung namatay ng Biyernes ng alas 3, Sabado ng alas 3, Linggo ng alas 3, Lunes ng alas 3. O di yun lang mo lang. Di ibig sabihin, Martes pa siya nabuhay. Kaya ganyan po. Kaya kung titingnan mo, ang ginawa ng mga saserdote ng mga Pariseo, dahil nga alam nila na ang ating dakilang Panginoon ay mabubuhay na magulit sa mga patay. Ang ginawa nila, pinasiguro nila, ang ginawa nila, nag-usap-usap sila, pinanuhan nila. Kaya ang ating dakilang Panginoon, sa pamamagitan ni Jose na Arimatea, ibinaba yung kanyang bangkay, sapagkat noon, hindi pa uso yung imbalsamo. Pagka namatay, binabalong lang ng tayo, inililibing. At meron na rin inihanda doon na libingan na may malaking gilingang batong nakapatong o nakatakip doon. Kaya bago po yun nangyari, nung nakita ng mga ng ating dakilang Panginoon, kasi yung dalawa po sa magkabilaan niya, inumog po yung mga buto, yung mga tuhod, pinagbabali, pero pagdating sa ating dakilang Panginoon, hindi po nila ginawa. Kaya tunay na nakalagay doon yung nasusulat ng ating dakilang Panginoon, kahit isa man sa kanyang buto ay walang nabali.
Ano po ang ginawa? Kumuha ng isang sibat, itinusok sa kanyang tagiliran hanggang lumabas ang tubig at dugo, pati nga yung kawal. Nabulag, nakakita, at lahat ng natalsikan ng dugo. At pagkatapos doon, nagbilin at nahabag ang tabing ng templo at napagkilala ng mga tao ang ating dakilang Panginoon, ang siya na ang tinatawag na anak ng Diyos. Kaya pagkatapos mo ng ating dakilang Panginoon, nung malibing na siya, nabalot na ng kayong linaw at nilagay niya ng panyo na nakatiklop sa kanyang doon sa kanyang ulo. Ito naman si Nicodemo, naparoon sa kanya ng gabi. May darang mira, alo, pinaliguan. Kasi ang bangkay kasi doon, pagkabalot ng lino, meron siyang mga pabango na ibinubuhos sa bangkay. Kumaalala niyo yung kwento ng isang babae na kumuha ng ungguento na nakalagay sa siglan ng alabastro, ibinuhos sa ating dakilang Panginoon, paghahanda yun. Pagkatapos na mamatay, ito naman si Nicodemo, isa po itong Pariseo na nagtanong sa ating dakilang Panginoon tungkol sa pagkabuhay o kaya sa pagbabagong muli ng pagkatao. Ito po yung Pariseo na naparoon ng gabi sa ating dakilang Panginoon na nagtanong, kahit Pariseo na siya, nagpakumbaba siya sa kabila ng kanyang karunungan at kaalaman bilang isang Hudyo o pagpatupad ng kautusan. Siya po ang naglagay ng alo at ganoon din ng mira sa ating dakilang Panginoon, binuho sa kanyang bangkay. At pagkatapos po, nilibing na siya. Kaya po, kung mapapansin natin, doon sa lugar na pinagpatuan sa kanya, yung halamanan, marapit lang doon yung libingan na pinagpatuan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo, mga kapatid, manalig po tayo. Bagamat hindi natin nasaksihan ang ating mga mata, hindi natin nakita ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Hindi na malaya ng ating mga mata. Subalit, isa lang po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kung maalala natin ang kwento ni Tomas, kung siya'y mabuhay walang muli sa mga patay, sinabi ng gabing isang alagad, nakita namin ang Panginoon. Subalit itong si Tomas, hindi nanalig, hindi naniwala, na sinasabi, hanggat hindi ko maipasok ang aking mga kamay sa butas ng kanyang mga kamay, o ang aking daliri sa butas ng kanyang mga kamay, at maisuot ko sa kanyang tagiliran ng aking mga daliri, hindi ako maniniwala. Yan po ang pamantayan ng tao. Subalit kung tayo po ay may pananampalataya o pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita, mapalad po tayo. Kaya po tayo, sa mga bilang mga tao, manalig po tayo sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat ang kanyang paghihirap, ang kanyang sakripisyo na dinanas dito sa ibabaw ng lupa, ito po ay para lahat sa atin. Kaya po, yan po ang kwento ng ang ating dakilang Panginoon. Mula na pumasok sa Jerusalem hanggang sa siya'y mamatay. Yan po. At ang ikalawang aralin naman po,